Hello. Easy if I need microphone natin. And anyways, thank you for that special number. Salamat sa Panginoon for the victories He has given us. And I'm excited for this afternoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Meron po tayong Mother Church. Amen. A church that has a vision, a church that loves souls, and a pastor that leads people palapit sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay inutusan ng tatay ko minsan maghanap ng gawain dito sa Las Piñas. At kahit ayaw ko ay tinuruan ko kung sumunod. At ngayon ako po ay nagpapasalamat na lahat po yun ay sinunod ko. Amen? Two of the most important people in my life are here. Of course, my mom and my dad. Just a big impact in my life. And kung sino po ako ngayon, nasaan ako ngayon, ano ang narating natin dito sa Las Piñas sa biyaya ng Diyos, salamat may nagtanim sa buhay ko. Kaya mga magulang, maging tapat kayo sa Panginoon. Hindi nyo alam ang pwede magawa ng Diyos sa buhay nyo at sa buhay ng mga anak nyo na ibibigay nyo po sa Panginoon. Amen. I praise the Lord. It's not just my father, He's
my father in the faith, and of course my mom. Salamat sa Panginoon sa buhay ko. This morning, they were in Tanza, Cavite for their anniversary and so many schedules. Pero salamat po na nagbigay po siya ng pagkakataon makasama po natin ngayong hapon. Of course, let me give special recognition to my mom. Ma'am Del, would you please stand? Amen. Amen. And happy Mother's Day po at sa aking tatay, happy Father's Day. Amen. That's right, this coming. Habang sinasabi po ni Preacher Melvin isa yung sumunod, ay naalala ko din kasi ayaw ko rin po sa Bible School. Mas gusto ko sa Philippine Military Academy kasi gusto ko doon ako talaga. Pero sabi ng tatay ko ay pag hindi ka sumunod, hindi kita tutulungan. Sabi ko, I'll try the best I can na mag-self-supporting. Pero hindi ko nag-materialize. At tatlong gabi, hindi po ako nakatulog. Tatlong gabi. Pero nung, tatlong gabi, ay finally, nag-isip-isip, sabi ko. Kasi, pagka ako'y pumunta sa Bible School, may iwanan ko yung barkada ko. May iwanan ko yung bisyo. Kasi backslider ko ako. Nasave ako 1970, 1971 talaga diyan. Ay nag-backslide ako. Worst. Yung sabi ng Biblia, isang tarang aso na binalikan yung sariling iniwa. Kaya pag nag-backslide ka, worst. At worst din mangyayari sa iyo. O, kahit ako magpasalamat sa Diyos na Diyos hindi nagkukonsinti ng kasalanan. Sabi ko, ayaw kong sumunod. Pero nung last night niya, sabi ko, kinabukasan na, ay wala na nanay ko, ang tatay ko, nasa office na. Sabi ko, Nay, punta ko ng Bible School. Ay kasi yun, naglayas na ako minsan eh. At the age of 15 and a half, naglayas ko ako, dinaya ko yung edad ko. Punta ako dyan sa Valenzuela, Bulacan, nagtrabaho ako sa construction noong 1969. Ay ano yun, 1969, ang isang araw ng piyon, 5 pesos lang. Grabe din ako ng hasa sa paghalog ng simento, paghalog ng halog lang, gumagawa yung pagmagawa rin ng siktikan, tapos sa construction, naranasan kong matulog sa kisame, ilan kami, tapos yung katul na kabitin, galing sa inuman. Nakakaawa rin yung talagang mga taong ayaw sumunod. Ano? Alam yung tinis ko yun sa loob ng 9 na buwan. Tapos bumalik ako. Sabi ng tatay ko, "O, bakit ka bumalik?" Sabi ko, "Susunod na po." Pinalo pa rin ako. Sinabi ko na susunod na, pinalo pa rin. Ganyan kapal, ganyan kalapan yung sinturon. Sinturon ng pulis naman. Tapos ang kapal. Pud-pud yun sa akin eh. Marami sa akin kasi akong panganay. Yung bunso ang spoil. Wala na. Oo, kaya. Pero, ako'y sumunod. Ay, June 5 na. June 5 ang kasukan. June 11 na. Nagpakasakali ako. Sabi ko, Pastor Ala, yung pong dean. Pastor Ala, pwede po ba ako makapag-aral pa? Sabi lang ako, saan ka nanda? Pwede ko ako makapag-enroll? Talaga? Alam mo na, backslider ako eh. Sabi ko, opo. O sige, tatanggapin ka namin. Tapos by January 11 yun, kinabukasan, holiday. Wala rin pasok eh. Ayun, June 30 pasok. Pagkatapos, siyempre, late ako.
meron na silang exam. Pagkatapos na nag-take ko ng special exam, mataas naman na po ako. Sabi ko, madali lang pala sa Bible School. Ibig sabihin, encourage ako. Aba, edi diretso. 1973 ay nag-surrender ko ng buhay sa Panginoon. Kaya po ako napunta rito, sumunod ako. A great testimony ni Richard Melvin. Kaya maganda lang sumusunod sa magulang. Kaya ang Biblia laging tama, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yung sa pag-aasawa, hindi ko naman po kilala si Ma'am Del. Mission kami na Pastor Hernandez, yung tatay niya yung pastor. Pumunta doon sa amin, ako'y nasa farm. Pa-farm po ako, tarong mag-araro, mag-suyod, marunong po ako sa pagkain ng palay. Wala namang pagdating ko, kaalis ng ila. Grupo sila. Sabi ni Pastor, sabi po ng tatay ko, galing dito sa Pastor Hernandez, sa Pastor Porto. Talaga, kaalis lang. Baka nandiyan pa sa hinihintay ng sasakyan. Inabol ko, wala na. Tapos nung kami kumakain, sabi niya, alam mo, pag mag-asawa ka, ang gusto maging asawa mo, yung anak ni Pastor Hernandez. Hindi ko ba nakikita nung nakita ko, medyo okay nga naman. Ayun. Sa biyaya ng Panginoon, 49 years na kami. Kaya next year ay golden. Nakita ko yung mga mothers dito, nakakatuwa kayo. Parang ang iba sa inyo, mo. Ang iba naman ay parang talagang natatakutan. Naalala ko tuloy yung sabi ng pastor, nandito sa kanan yung mga lalaki, nandito sa kaliwa yung mga babae. Sabi yung mga pastor, lahat ng lalaki natakot o kontrolado ng asawang babae, likod sa kaliwa. Papambiro yung mga lalaki, takbuhan sa kaliwa. Sabi ko, naiiwan, sabi ng pastor. Ay, si Brother Johnny, ang nasa kanan. Nagkaiwan. Sabi ng pastor, Brother Johnny, naririnig mo ako? Aba, tapang. Ang sabi ko, lahat ng kontrolado ng asawang babae, punta sa kaliwa. Naririnig ko po kayo. Ba't hindi ko manalima? Sabi ni Brother John, sabi ng misis ko, dito lang ako. Kaya kong tapang niya. Amen. It's good to be in the house of God tonight. Kala nyo, ano lang simbahan ganito? Nasakya kayo? Siguro ba sa inyo lasing na, no? Pero salamat sa Panginoon. Kanina po doon sa Tanza, maraming tumanggap sa Panginoon. Nung mag-invitation po ako, sabi kong tayo sila. Tapos sumunod sila sa prayer. Sabi ko, yung totoong sumunod, pumunta dito sa platform. Kahit sila pumunta. Kaya nakakatuwa. Yung mga testimony ng mga members doon. Kasi sabi ng Bible, sumasampalataya sa anak, ay may patungkol sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo, wala naman po tayong dream. Sabi ko nga kanina, 450 plus kayo kanina. Saan kayo nilagay dito? Yun ang miracle ng Panginoon. Napagkakasya. Naalala kung kami nagsimula din sa San Pedro sa isang apartment. Pagkaalis doon, 2 buwan lang doon. First Sunday,
January 22. Lumipat kami doon at January 5 from Bicol. January 22 was the first Sunday. I spent 2 weeks soul winning. Hindi ko kasama si Ma'am Del kasi maliit pa si Ma'am Michelle. 3 months old. 3 months old, ano? Yeah, 3 months old. Tapos nag-house to house. Tapos nag-witness classes. Meron akong sagbat na accordion. Ito sa mga bata. Pag may mga adults na nag-feed first na ako sa kanila. And first Sunday, God give us 42 in attendance. At biyaya ng Diyos ay 3 ang nasave. At I think din 3 yun din ang una kong nabaptize dyan sa Laguna de Bay. Noon yung Laguna de Bay, pagpunta mo dyan, pag-apak mo, gaganunin mo, buhangin yung pag-apak mo, ang maapakan mo ay mga yung shell? Tulya. Pero ngayon, ang gambaywang na wala pang tulya. Puro basura. See? Tapos, after 2 months, nalipat kami. Pagkatapos doon na sa may haunted house, dating haunted house, walang nakatira. Walang nangungupahan. Kasi marami daw evil spirit na nakatira. Inupahan namin, mura, 300 lang. Kaya kung kayo maghahanap ng bahay, yung haunted house. 300 lang. Ang kaming kapitbahay, Chinese. Tapos sabi ng Chinese, Pastor, wala pa ba nakikita ng evil spirit dyan? Marami daw dyan evil spirit. Sabi ko, wala pa naman. Kayo pa lang kung nakikita ko. 3.5 years kami dun. Wala kami. Sa gabi, meron nagpaparamdam. Alam mo yan. Alam mo evil spirit yun. May nagpaparamdam. Pero hindi ako takot. Sabi ng Bible, greater is he that is in you than he that is in the world. And alam nyo, after 3.5 years, nalipat naman kami sa dating nightclub. Nasunog yun, niremodel, inupahan namin, giniba ko yung bar. Yung bar, giniba ko yun siguro. Sinasabi na kantin ng bar. Ayun, giniba ko yun, tapos ginawang baptistry. Yun, Jesus turned water to wine, I turned wine to water. Kaya 3.5 years din dun. Tapos, lumipat kami dun sa our current place. Na nakabili kami dun 2 lote. At nagpatayo kami yung old building. It's by faith. Faith that drives. Yun po ang ginawa ng Panginoon dun. Kaya, mas maganda po yung nagsimula from nothing to something. Doon natin makikita yung provision ng Panginoon. At yan din po ang ating pang dreams. That's the purpose. Meron tayong Bible College. Tingnan niyo po, palibasa ang simbahan ay sulwiting na turuan. Pag may nagpapaalam sa akin, Pastor, pupunta po ako ng Israel. Pastor, pupunta po ako ng Taiwan. Pupunta po ako ng Dubai. Alam niyo, sabi ko, tinuruan ko sila. Sabi ko, pag pupunta kayo, yung unang outreach natin ay sa Taiwan. Ang sabi ko, ay mag-sulwining ka doon. At pag sulwining ka ng 10, let me know. At pupuntahan ko. First time, 1996, punta po ko ng Taiwan. Di ko alam Taiwan, kailangan pala ng visa. Wala akong sulat, wala akong ni anumang dala kundi passport. Punta ko sa Taiwan Embassy. Nag-apply ako. Sabi mo, yung pang invitation, wala po. Ay, hindi ko namin alam kung nakakakuha kayo. Hindi bali po. Basta po ako mag-apply. Anong gagawin niyo doon? Sabi ko po, ako po ay nagbibistahin na members ng aming church. Ayun. By the grace of God, after 3 days, pagbalik ko, may visa ako. Punta ko ng Taiwan. Alam ko saan ako tumuloy? Hindi po sa hotel. Sa door ng lalaki na ang init, walang aircon. June. At ang unang service namin sa ilalim ng Bongabilla trip. 8 kami. And puro babae pa.
And by the grace of God, now we have 16 outreaches in Taiwan. Kaya walang imposible po sa Panginoon. At yan po ang desisyon ng Panginoon na mag-plant ng maraming churches. Meron po tayong mga prospect na lugar. Actually po, may mga tao na. Meron tayong outreach sa Cyprus. Meron ng 15 candidates for baptism. Meron na po yun. At kaya din po, meron po tayong bagong mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung isa sa Denmark, yung isa ay sa Poland, yung isa ay sa Hungary. Sabi ko, nakakabutan dun sa Hungary. Yun, sabi ko sa kanila, pag kayo nagsurvey dyan, sige lang. Pag may 10 bautisman, tawagan nyo, puntahan ko kayo dyan. That's the way to do it. Hindi ka na magsisin out ng missionary para ikaw ay mag-support ng libo-libo. Sila na mismo ang nagtatrabaho. At yung mga members po natin sa Taiwan, nakaka-encourage. May trabaho sila ng Saturday night, linggo ng umaga, lalabas 8 o'clock. Pumunta yun sa doon, maglilinis lang, magbibihis, tapos manunundo ng bisita. Sige. Kaya nakakahiya pag tayo tatamad-tamad. Kaya salamat sa Panginoon na ang gawain ng Panginoon ay talagang kanyang pinagpapala. Salamat sa mga Bible students. At alam nyo, hindi ko alam na ako'y mapupunta ng San Pedro. Hindi ko po alam. Marami akong kwento kay Pedro, pero hindi ko alam ng San Pedro. Kaya ang ginamit ng Diyos, ako'y nung mag-backslide, pinalo ng Diyos ang aking mata. Namumulay ang parang dugo yung mata kong yan. Ako'y nakakainom. Kahit hindi nakainom, ulan na yan. Dinila ko dyan sa doktor sa Quezon City. At dyan ay ini-injectionan. Minsan ito 8 injection, minsan ito ay 6. Pag uwi ko ng gabi, sakay ako sa tren, puntang Bicol, ay stranded yung tren. Sabi ko, tagal naman, ano kaya? Matagal ka sa station. Pagtingin mo yan, San Pedro Train Station. Sabi ko, parang I fall in love with it. Sabi ko, Panginoon, wala pa po ditong Baptist. Tawagin niyo ako dito, pupunta po ako dito. November, I went back to San Pedro. Nag-ikot ako, nag-arkil ako ng tricycle, 5 piso lang isang oras. Naikot ko ang San Pedro. Tapos, Panginoon, kung bibigyan niyo kami ng lugar, lipat kami dito. May binigay, 300 pesos a month yung apartment. Ayun, kaya kami nandito. Alam niyo, God blesses the man, not the place. And God blesses obedience. Di mo si Abraham, sino tinawag ng Diyos, sumunod. Hindi niya alam kung saan siya pumunta. Basta siya sumunod. Ay, ngayon siya ang ating ama sa pananampalataya. Kaya meron tayong kantang, Father Abraham has many children as Father Abraham. I am one of them, and so am I. So let's just praise the Lord. Amen! Kaya meron. Siya ang ating ama sa pananampalataya. Why did God bless Enoch? Obedience. Why did God bless Joshua? Obedience. Kaya ang pagsunod ay napakahalaga. Amen? Wala kang makita sa Bible na revealed na pinagpala ng Diyos. Kinapuutan ng Diyos. Kaya ang mahal kay pagsunod. Open your Bible please in Acts chapter 2. Acts chapter 2. Hindi po tayo masyadong magtatagal. Yung pang sabi ng maraming preacher. Verse 42 hanggang 47. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Amen. I'm going to read verse 42, you read verses 3 until we reach 47. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Amen. Verse 42. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and breaking in bread and in prayers.
and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common. And so their possession and goods and parted to all men, as every man had need, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa aming buhay. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po sa mga kaluluwang naligtas kaninang umaga dito po sa Las Piñas. Gayun din po sa Tanza. Panginoon, pagpalain niyo po ang gawain ito. Salamat sa kanilang pastor na mayroon silang schedule 3 Sundays, consecutive Sundays, para makapagdala ng maraming mga kaluluwa, Panginoon, na just to fulfill what you want us to do, but win souls and bring people to thy house, and let them hear the gospel that Jesus died, buried, and rose again. Panginoon, ngayon pong hapon, patawad po sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso sa anong karamihan. Banal na Espiritu, kayo pang siyang gumawa sa aming buhay, pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Aming dalangin, Panginoon, na ang pangalan niyo po ang siyang maitaas. Pagpalain po ang mensahe ito, dalangin po namin na ito maging pagkapala po sa amin. Pagpalain niyo po ang kanilang last Sunday of the anniversary, this coming Sunday. Panginoon, aming dalangin na maraming mga kaluluwang maligtas at sumunod sa tubig ng bautismo. I-bless niyo po ang mensahe ito. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you. And be seated, please. Ang sabi ng Bible sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagtayo ng kanyang church during His earthly ministry. Alam niyo, ang mga tao ngayon ay litong-lito pag pinag-usapan ang relihiyon. Litong-lito kung anong paniniwala ng mga tao. Ang pinakamaganda po sa atin ay mayroon tayong iisang aklat na pinagbabatayan ng ating pananampalataya. Hindi po yung tradisyon, kundi po yung salita ng Diyos. Tayo naniniwala ng Biblia, ito po yung salita ng Diyos. Amen. Ito ang ating final authority. Ano mang pananampalataya at paniniwala na labas sa salita ng Diyos ay hindi po yan sa Panginoon. Katulad mo sinasabi nila na si Maria ay ina ng Diyos. Hindi po yan totoo. Wala po yan sa Bible. Si Maria ay ina ni Kristo sa pagkatao. Pero si Kristo ay walang ina sa pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos walang ina. Sapagkat kung ang Diyos ay may ina, dapat ang ina nauna sa Diyos. Amen. Hindi nyo, mayroong mga tao hindi iniwala sa three person in one God. The triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero yung nasa Bible. Kasi ang ibang paniniwala ay apat. The Father, the Mother, the Son, and the Holy Spirit. Wala akong Mother. The triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tayo din tayo po ay meron tayong tripart being. Meron tayong kaluluwa, meron tayong spirito, at meron tayong katawan. Sabi ng Paul, let us make man in our image. Kaya anumang paniniwalang wala sa Biblia, hindi yan sa Panginoon. Magpasalamat tayo, meron tayong simbahan na wala tayong ibang itinataas kundi ang Panginoon at wala tayong ibang aklat na ating pinabasa at itinuturo ay ang salita ng Diyos. Kaya nire-require sa mga independent Bible-believing soul-winning Baptist Church, we require every member to have their own Bible. Pagka kayo ay nasa simbahan na walang Bible, hindi yan sa Panginoon. Meron silang pasugo pero walang Bible. Meron silang Book of Mormon pero walang Bible. Meron silang away pero walang Bible. Wala tayong ibang aklat dito kundi ang salita ng Diyos. Ano mang sabihin ng Bible, that's the final authority. That's the truth. Kaya ating makikita po na ito pong Acts
Acts 2:47 ay ito sa reference sa New Testament Church of Jerusalem na ito po ay sinabi na ang simbahan nito, it is a great church. It is a great church. Not everybody wants to have a great church. Alam mo, ibang may nakausap ako sa maraming taon ng pagkapastor. Alam mo, pastor, ayaw ko naman ang simbahan. Ang gusto ko yung kami lahat ay magkakilala. Pambihira. Kaya ayaw ko na malaking simbahan. Kaya mga taong ganun. Eh kung ako naman, ayaw ko na maliit na simbahan. Ang gusto ko maliit na simbahan ay lumaki. See? Kasi, ang iba kasi tao, basta magkasimbahan. Kaya yung pagsimba, basta makapagsimba. Kung kayo po'y nandito, at saan kayo pumunta? Sisimba. Ayun, kayo'y nagsimba. Pero hindi pa kayo sumasamba. Maraming tao nagsisimba, pero hindi sumasamba. But listen to this. Why? Bakit tayo pumupunta sa simbahan? To worship God. How we worship God? We worship God in singing. Amen? That's why singing is very important. At ang awitin na ating inaawit ay hindi para sa ating sarili, kundi papuri sa Kanya. So we can worship Him by singing. Ang mahalaga sa singing, mga kapatid, ay piniprepare ang ating puso sa salita ng Diyos. Yung inawit ng choir, yung inawit ng mga mothers, inawit ng mga bata. Can you imagine? Yung mga bata yun, they are the next generation. Ewan ko lang, ako na-imagine mo. Ako na-imagine ko kanina, 10 years from now, ilang taon na yung mga yan? Kaya mahalaga turuan ng bata. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Halika to eh. Halika. 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 Wait ka. Kasi, ito, ako ka to eh. Pag hindi ka sumunod eh. Nagmahal na sa amin. Okay, sa lulo niya. Ito, ano nyo? Ilan ka pala? 10? Alam mo yan? Another 10 years. 20 years old na. Tapos na doon ng Bible College. See? Kaya ano nyo? Ito hindi ito na-train. Dapat matuwa kayo. Ayan o, mga batang ganito. Unang kanetay. Pumunta nga kayo sa iba. Kaya, tinuturuan sila. Ito na. Kaya, yung kanina yung batang babae dito na mukhang chicken, sino yun? Okay, hala ako doon. Bakit? I memorize ang tatay. Mas memorize pa nung batang yun kaysa pastor nila. Ano yan? Eh, pagkalaki nun, ilan taong kaya yun? 3 o plus 10. I think 10 years na. Kaya mga Sunday school teachers, huwag kayong mainit. Yan ini-invest nyo. Eh kaya maganda mayroong Christian school eh. From the Christian school to go to Sunday school. Wala na silang panahon sa world. Eh napakagaling palaki ang bata sa salita ng Diyos. Tingnan yung mga magulang. Kaya yung mga magulang, ang laki ng tungkulin natin. Kaya sabi ni Joshua, as for me, in my house, we'll serve the Lord. Amen. Decision niya ng padre di pamilya. Amen. Tatay ang may sabi nun, hindi yung nanay. As for me in my house, we'll serve the Lord. Ang sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Hindi sinabi, let us go unto Gloria, o saan yan? Sa Galleria, o sa South Mall. Unto the house of the Lord.
this rock. Sabi niya, and thou art Peter, upon this rock. Yung Peter, not a little stone. Upon this rock, who is the rock? Jesus Christ. Upon this rock, I will build my church. Why my church? Meron ng existing churches, pero hindi kanya. Kaya sabi niya, I'm going to build my church. Ano yung foundation ng church niya? Jesus Christ is the foundation. Ano yung book ng church niya? The Holy Bible, the King James Bible, the inspired and preserved Word of God. Tandaan po natin mga kapatid, alam niyo ang word na great ay yan po'y ginagamit sa maraming bagay. Pero tandaan po natin, pag tinignan natin yung kadakilaan ng simbahan, ay ang Biblia ang siyang magdi-describe niyan. At ang Biblia ang magtuturo niyan. Para maunawaan po natin ang kahalagahan ng simbahan. Tingnan niyo, paano pinapahalagahan ng iba? Ay gusto mong pagpalain ng Diyos. Tandaan natin, bilang anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi ka lang niya anak eh, you're steward. Eh, paano mapagkatiwalaan? May time ng church, hindi ka mapagkatiwalaan. Huwag ka na simbahan, hindi. Pag tinignan yung record mo sa office niyo, sa trabaho niyo, wala kang late. Yung anak mo sa school, walang late, tulog pa, ginigising mo, anak, papasok ka, yun lang. Pero nakakalungkot, sa simbahan, wala kang untang. Ay, napakahalaga yan. Nais ng Panginoon na makita natin the greatness of the church. Tandaan po natin, mga kapatid, ang church dito, they have a wonderful doctrine being taught. Kamanghamanghang katuruan na itinuturo. Tingnan nyo, kamanghamanga. Tayo ho ay makasalanan. Tayo dapat ay punta sa impyerno. We are not deserved of anything. Simula ng tao nahulog sa pagkakasala. Kaya ang tao nahulog sa pagkakasala sapagkat ibang busis ang pinakinggan nila. Ang sinabi ng Panginoon, nandito lahat ng iyong pangailangan, lahat ng bunga kahoy ay inyong makakain. Maliban lang sa isa, nagpapakilala mabuti masama kapag kayo kumain, tiyak na kayo'y mamakain. Busis yun ng Diyos. Pumasok ang diablo. Anong sabi ng Diyos niyo? Sabi kay Eva, wala po siya dyan. Nasa Saudi. Nagtatrabaho siguro. Ha? Ano sabi ni Eva? Ano sabi ni Satanas? Ano sabi ng Diyos niyo? Ang sabi ng Diyos namin ay huwag kami kumain. Kaya lang siyang buwang kaon na yan, kapag kami kumain, baka kami mamatay. Dati, ano sabi ng Diyos? Tiyak. Ano sabi ng babae? Baka. Kaya babae ang unang nagbago ng salita ng Diyos. Si Eva. See? Nung simula, kaya ho, napahamak, nahulog sa kasalanan, iba ang boses na pinakinggan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na sa tuwing pupunta tayo sa simbahan ito, ang maririnig nyo ay hindi boses ng politician, hindi boses ng religion, hindi boses ng sekta ng pananampalataya, kundi ang maririnig nyo ay boses ng salita ng Diyos. Kami mga preacher messenger lang kami. We're just the mouth of God. Tagadala ng mensahe. Tagadala lang. Ito ang minsan, ang Diyos ang tumawag. Kaya sabi ng Bible, bibigyan ko, I will give you pastors. Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart. Kaya ang pastor ay galing niya sa puso ng Diyos. That will feed you with knowledge and understanding.
Kaya magpasalamat tayo na mayroong mga preacher na hindi duwag at hindi takot mangaral ng salita ng Panginoon. Eh, minsan kasi, may mga members na ayaw silang pagsabihan. Eh, sabi naman, preach the word! Di ba may preach namin? Kung ayaw yung salita ng Diyos. Doon na lang tayo sa Quadcom. Ha? Eh bakit po? Sana naman kasi pastor, wag masyadong direct to the point kayo. Eh, ano gusto mo? Pasinsay-sinsay. O, halimbawa, punta kayo sa clinic, 10 pasyente dyan. Ayaw nyo yung direkta. 10 kayo. Lumabas yung doktor. Ang sabi ng doktor, isa sa inyo may cancer. Ano gagawin yung 10? Ako ba? Bakit? Hindi dinirektahin. Eh bakit pag sa doktor gusto nyo direktahin ka? Eh bakit pag salita ng Diyos ayaw mo? Ay maganda yung direktahan. Kasi kahit paliguin-liguin mo ang kasalanan, yan ay kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. Can you imagine? This church, they have a wonderful doctrine being taught. They're having a wonderful fellowship. Kasi ang ginagawa natin, hindi naman tayo magkakilala. Iba-iba ang apelyido natin. Iba-iba ang lingwahe natin. Sino sa inyo ang Ilonggo? Ito gaya ka mo dire. Pagkakilala na. Ha? Sino sa inyong Bisaya? Ay, ayaw na akong hindi ka na. Oh. Sino sa inyong Ilocano? Dati mapintas ni Palasang Deti Bamer. Ha? Oh, sino sa inyong Bicolano? Maray na banggi sa inyong Bicolano. Sino sa inyong Chinese? Awanin. Oh, Chowking. Iba-iba ang lingwahe natin, dialect natin. Kinaman, Pilipinas na yan, we have 87 dialect. Pero, palibasa, iisa ang Kristo na tinanggap natin. Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ako ay anak ng Diyos, anak ay ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos, di magkakapatid. Pag backslider, patid. Akala nga, meron tayong fellowship. Parang, alam niyo ba ang ating relationship? Mas higit pa kayo sa kapatid sa laman. See? Minsan, kapatid mo sa laman, hindi mo masabihan ng yung totoong-totoo. Pero sa ating mga kapatiran, sasabihin ninyo, it's between you and God. Between us two and God. Don't say to others. Why? Because I trust you. See? Kaya, yun, wonderful fellowship. Kaya ito pong Acts 2:47, ito pong it describes the great church in Jerusalem. At tandaan po natin na ito'y ibinigay ng Panginoon sa atin para ating maging example. Isa lang ang ating sinusunod. Kaya nga ang Baptist Church, you can trace it back to Jesus Christ. Kaya niyo, lahat ng founder ng relihiyon, nasaan na si Constantine? Wala na. Nasa libingan na. Si Felix Manalo, nasaan? Nasaan si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist? Nasaan si Charles Russell ng Jehovah's Witnesses? Andun na, sa libingan, pinaglibingan nila, pero hanggang ngayon, nandun pa rin. Pero ang Panginoon, nasaan? Sabi ng Panginoon, gibayin niyo ang templo ito, 3 araw ay muli kong itatayo. Alam yun, doon sa Israel, doon sa Garden Tomb, doon sa pinaglibingan sa Panginoon,
empty tomb. Yung bato na itinakip sa kanya, gumulong yun. At nakita ng mga alaga, nakita ng babae, unang nakita ng ay unay babae, at pagkatapos ay sinabi, pinamalita. Alam sabi po ng Bible, He is not here, for He is risen. Kaya ang ating pong tagapagligtas, He is a resurrected Savior. Wala na po siya sa cross. Wala na po siya sa libingan. Nandun siya sa langit na sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Amen. Kaya ating makikita mga kapatid na ang church dito ay sinabi ng Bible, a great church. A great church. Ano kaya kailangan para maging great church? Ano kaya kailangan? Hindi po yung grand piano. It will not make a church great. Bagamat nakakatulong yan. O yung kanta, kailangan yun. But it is not the choir. It is not the special number to make the church great. Pero mahalaga yan. I am so blessed that there's somebody that gives a special number before I preach because it prepares my heart to preach. Ano po ginagawa yung the old rugged cross? Wow! What remind us? When Jesus died on the cross. Why He died on the cross? Because of our sin. What if Jesus Christ did not die on the cross? Where are we today? Amen? How about pastor? Yung mga properties. O mahalaga yan. Gusto mo mo ibigay ng Panginoon sa atin doon na sa loob? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po hangarin ng simbahan ay yung mga material na bagay at mga properties. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tandaan po natin mga kapatid, music program is very important. Mahalaga po yan. Music program ay napakahalaga po yan. Tandaan po natin, ang opinion ng Diyos o ang salita ng Diyos ay malayo sa opinion ng tao. Pag lagi-lagi dapat ang batayan natin ay ang salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Bible yung mga lahat ng mga pangyayari, at yung attribute ng isang masasabi natin great church, ay ito po. Ang pinakamaganda ng pagbalik ng Panginoon, kung tayo ay great church, dapat pagbalik ng Panginoon, tayo po hindi nagbabago. Ito po ang great church. It was a church of great power. Sabi po doon sa Acts 4:33, and with great power give the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, in great grace was upon them all. Ang book of Acts is the history book about the New Testament church. Kaya Acts, book of Acts, that is not the Acts of the apostle. That is the acts of the Holy Spirit in the life of the apostles, in the life of the New Testament church. Yan po ang church ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo yung nangyari during the day of Pentecost, Acts 1:8. And ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Tandaan po natin, pag sinabing yun ang in-empower ang church, hindi lang po ilan sa mga miyembro, kundi lahat. In-empower yun ng Diyos. Ang sabi ni iba, that's the baptism of the Holy Spirit. Sabi, because they were immersed in the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. It is a powerful church.
Kaya sa Luke chapter 9, tingnan niyo sabi ng Bible. Luke chapter 9 and verse 1. Ang sabi ng Biblia, sa Luke chapter 9 and verse 1, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, then He called His 12 disciples together and gave them what? And over all devils and to cure diseases. Paano sila in-empower ng Panginoon? They call. Ang pastor, tinawag ng Diyos magpastor. Pero tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Kaya meron tayong power because the church was empowered. Empowering the church is once and for all. Kaya nga, pagka nag-mission, inorganize unto a local church, the power of God is there. Why? God gave them authority. Sabi ng Panginoon, I will give you power and authority. Sino ang may authority to preach the gospel? Sino ang may authority to fulfill the Great Commission? It is the church. Kaya nga, pag hindi kayo nag-involve sa soul winning, you are committing sin against the church. Why? Kasama kayo. Kaya ang pagiging miyembro, dapat ay mayroong involvement. Amen. Are you listening? Amen. Dapat mayroong involvement, mga kapatid. Tandaan po natin, everybody, ako naniniwala, everybody, you want to have power and authority from above. Kaya hindi dapat tayo ma-intimidate. Huwag tayo ma-intimidate ng mundo, wala silang alam sa salita ng Diyos. Kahit na anong ranggo niyan, kahit na sino man yan, bigyan mo yan ng libreng babasahin. Ha? Huwag kang mahiyang mabigyan mo yan. At sabihin mo kung saan ka galing. Dapat alam mo, ang microphone may sound. Okay. Wow, mayroong reserva. Alam, hindi ko naman ito pwedeng gamitin lang. One at a time. Ay, hindi ka nabawasan. Kaya dapat may dalawang babasan. Alam mo ba kung lahat ng mga Kristiyano ay mayroong kanya-kanyang babasahin? At bawat isa ay mamimigay kahit isa lang sa isang araw. Ilan niya? Makapalit, walang institusyon na pwedeng tumupad ng komisyon ng Diyos kundi ang simbahan. Kaya walang individual ministry. It is a church ministry. Are you listening? It was a church of great power. At ito ay mayroong ebidensya sa kanilang buhay na ang banal na Espiritu ay importante sa kabuuhan ng simbahan. Tingnan niyo, pag ang tao ay tamang puso sa Diyos, ang ganda ng Espiritu, ano? Marunong umiti. Di ba? Hello, gusto kayo? Kami tikagad. Yan, alam mo, ang kultura natin ay napakaganda. Madali tayong umiti. Kahit hindi dito ng English, umiti pa rin. How are you, brother? How are you today? Dito. Yung lolo ni Ma'am Del ay doon sa probinsya, pinuntahan ng mga Amerikano. Tumulog yun sa bahay ng lolo niya. Ano kagakagan niya, no? Mga Amerikano, nasa sahig. Mayroon namang balig at saka kumo. Ay yung lolo niya, hindi masyado siguro mag-English. Ay batangin niyo. Ang maitinin ng kayo ba'y kasyabihan? Sabi ng Amerikano, what? Kayo ba'y kasyabihan? What did you say? Kasya naman pala. Ay mo yan, di ba? Ganun tayo, masayahin tayo eh. Di ba? Saan ka nakakita nagpaparilan, may nanunood. Sa Pilipinas na yan! Akala nila shooting by the donut!
Nagbibideo pa yan. Only in the Philippines. Kaya, tandaan po natin, obviously, ang maganda sa simbahan, we recognize the presence of the Holy Spirit, and remember that every time na ikaw nasa maing simbahan, you beg on God, Holy Spirit, we need you here. Amen. We need you. We need your power. His word in every heart of the people, and those who are not saved, that they might know the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Forgive us of our sin. Kaya tayo, nandito, ito yung lugar na tayo. Alam niyo ba, yung mga Israelites, habang nagka-travel, they have a tabernacle, yung kanilang portable, dala nila yung tent, natayo, at doon po, yan pong tabernacle, the temple, and the church. That's the place where we meet God as a church. Ito yung meeting place natin sa Panginoon as a church. Kaya meron tayong church covenant. Ng church covenant na yung sinasabi, huwag pababayaan ang pagkakating kung gaya ng ugali ng iba ng pabaya. See? Sa iba kasi, ang linggo, kalahati ng araw. Ang alam ko, buo yan. May umaga at saka hapon. Amen? Ang sabi ng Bible, isang araw, akin yan. Pag hindi mo yung binigay, ninakaw mo yan. O pagpapalay ba rin siya magnanakaw? Hindi. Kaya kinakailangan maging faithful tayo sa church. Amen? At tandaan po natin, sa church ka, pag nag-work ng Holy Spirit, makikita natin during the invitation, ang tao o ang altar ay punong-puno ng mga Kristiyano na handang magkumpisa ng kanilang kasalanan at manambalik sa Panginoon. Amen? Abay na nagkalungkot naman. Paglabas mo ng simbahan, nalungkot mo. Pari pumasok ka, nalungkot mo. Paglabas mo, mas lalong malungkot ko. Bakit nalungkot mo? Pinatamaan ko. Nagbunta na nga ako, nagsimba na ako. Ako ba pinatamaan? Abay, utang na lupa pa na ng pastor mo, may gawin mo sinaba. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Sabi niya, Pastor, linggo-linggo, 5 linggo niyo ako pinatamaan. Grabe. Mula ako hanggang talampakan ng tama ko, Pastor. Bakit naman ganyan ginagawa niyo sa akin? Sabi ko, hindi ko alam kung pinapatamaan ka. Yung sa iyo ko lang nalaman na tinamaan ko. Ano ibig sabihin? Mahal ka ng Diyos. Talagang Pastor, pwede bang sabihin mo sa Diyos, iba naman ang mahalin niya? Ano pasalamat tayo? Kasi ang Biblia sabi, all the scripture is given by inspiration of God. It is profitable for what? Doctrine for correction, reproof, correction. Itutuwid tayo. Kaya kung tinamaan tayo, pagkatapos mo tayo sa altar, nagpasalamat tayo sa Diyos, uuwi tayo na tayo ay masaya. Hindi yung, pagpira, ganda-ganda lakad, papasok, magluwas, kapas. Tuwing na ako pupunta dito, tinamaan ako sa sigarilyo, tinamaan ako sa anak, tinamaan po ako sa typing, tinamaan. Pero makita mo yung sabi ko, balik na naman. Ha? Yan ang kasi yung simbahan eh. Kahit ay tinatamaan, pag tayo naging humble, kailangan po maging malambot ang puso natin. Tender heart is willing to listen. Amen? Tender heart willing to listen. And a tender heart willing to listen and willing to learn. And when you learn, you apply it in your Christian life, you will enjoy it. Amen? Kaya mga kapatid, payagan natin. Bakit tayo na simbahan? Pagpasok natin simbahan, nananalangin tayo.
bago mag-start, per individual na, Panginoon, salamat po na ako'y dinilay sa bahan dito. Panginoon, linisin niyo po ang aking puso sa alugarihan. Katawag ko niyo sa aming kasalanan. Panginoon, i-guide niyo po ako through preaching ko. I-guide niyo po ako. Panginoon, ituwin niyo po ako. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Ayun, sabi ng Bible, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya pag tinumang na sa Diyos, tanggapin mo. Huwag kang malungkot. Maging masaya ka. Amen? Here, ang church is a great church because of great power. It is a great church because of a great power. Number 2, it was a great church because of a great grace. Yung dakilang biyaya ng Diyos. Verse 33, and with great power gave the apostles witness of resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. In this church, they all recognize great grace that they have experienced, receiving Jesus Christ as their Savior. It is about their salvation. Tandaan natin mo din, nobody is deserved of salvation. We are just deserved of hell. That's why grace is unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, inari kang karapat-dapat. Biyaya ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo ay dapat patungo tayo lahat sa impyerno. At kahit po, kaya great grace, can you imagine, hindi naman tayo karapat-dapat maglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Kanya, it is not your right. It is not your right to serve the Lord. It is our honor to serve Him. Di ba? It is our honor, karangalan natin na siya ay ating mapaglingkuran. Kaya nga, pag ikaw'y umawit sa choir, hindi ka dapat mayabang. God give you a good voice, not to be proud of it, but to make you humble more. See, sa part na inaawit natin, ang itinataas natin ng Panginoon. Sabi ng Bible, if I be lifted up, I will draw men unto me. If you can play the piano, it is not your right. It is your honor to play the piano for the glory of God. If you can sing a solo, it is not your right. It is your honor. It is our privilege. Like tonight is my privilege. Although your pastor is my son, but still it's my privilege to be here tonight and give you the word of God. I am serving you tonight. I'm giving you the principle of the word of God. I'm guiding you to be closer to God. I am serving God. It is not my right. It is my honor to serve Him. For you to lead and to guide, to give you the principle of the Word of God. And then number 3, it was a church that experienced marvelous success that caused people to greatly wonder. Alam nyo, maraming pinagtataka ng mga tao, paano ang gawain na ito lumalago? Hindi ko man lang po pinangarap makarating sa ibang bansa, hindi ko pinangarap ko yan. Pero yung una kong kakilalang pastor sa States, na ako'y binigyan ng yung honorary degree ng Iles Anderson. Sabi ng pastor na yun, Pastor Micah, did you expect these things to be happen in your life? I said, no sir. Never. But that's the grace of God. See, there are wonders in the ministry that sometimes that you cannot understand. Tingnan nyo, si Peter, when preaching, ilang souls ang naligtas? 3,000 souls ang nasave. Pero tingnan nyo, ngayon, 3,000 preaching, 1 soul saved. What's the difference? Bakit po kaya? Alam mo bakit? Medyo nahihindered ang Holy Spirit. Kasi minsan,
ang Kristiyano basta lang makasimba, walang preparation. Tandaan natin, ang pinakamahalaga, the most important to have victory and success is preparation. Para hindi ka mali, pag Sunday, dapat Saturday pa lang, nakahanda ng ang damit mong isusuot. Ako po yung ginagawa ko, sapatos, medyas, long sleeve, kung ano isusuot ko, piniprepare ko po yan ng Saturday. Para linggo, hindi ko nahanapin. Gigising ka, dapat mag-alarm ka. Anong oras na mag-alarm? Dati po, ako'y nasanay ng tatay ko nang gising ko'y 4 o'clock. Pero ngayon ako'y nagkaedad na. I am 70 young. Ang emphasis doon yung young, hindi yung 70. Pag 70 ang in-emphasis ko, naalala ko yung grade mo. Pero, ayun sabi ko nga, sabi ko, 17 ako, sabi ni isang linggo, Pastor, 17 ka na yan. Sabi ko, oo nga eh. Aba, nakaboundary ka naman yun. Ano yung dito sabihin, gagarahin na ako. Ikaw ang unang gumarahin bago ako. Gusto mo ipa-pray, di ba? Mga kapatid, yung mga bagay niya, alam yung kailangan makita sa ating simbahan ngayon? Miracle. Miracle ng Diyos. Our salvation is miracle. Alam ba yun? Kaya, magtanong ko sa mga tao. Ikaw ba, kung naman tayo ngayon, hindi ako nabalangin. Ay, ang sagot niyan, hindi pa. Anong kalimitan ang sagot? Wala namang nakakatiyak niya. Ginamay pa yung iba. Pero sabi ko, salamat sa pagiging honest mo. Ako naman ang tanongin. Pag ako tinanong mo, ako'y nakakatiyak ng langit, sasagutin ko yan. Nakakatiyak ako 100%. Hindi dahil sa ako'y mas mabuti pero sa iyo. Kundi tinanggap ko, nagsisip ko ng kasalanan, tinanggap ko si Kristo, na sariling takuligas na siya na tayo inilibig ng buhay na mabuti. At ang sabi ng Bible, wala nang hatol ang sinumang na kay Kristo. Kaya ako'y nakakatiyak. Bagaman, salamat sa iyong honest na sagot. Bagaman, hindi ka pa nakakatiyak, gusto mo makatiyak. Eh, siyempre po, ako'y 53 years na sa ministry. Wala pa naman akong tao na namimik na nagsabing gusto niyang pumunta sa impyerno. Lahat gustong pumunta sa langit. Nung sa Friday, ay pinatawag ko yung mga kandidato doon sa tea house. Tapos, sabi ko, pag-pray ko kayo. Pero sasabihin ko po sa inyo ito. Ako'y prangkahan ko. Ang kailangan natin sa ating siyudad ay mga manunungkulan na magiging bukas sa kanila ang salita ng Diyos. Nung ang mayor namin ay si Alex Katakis, lahat ng student, ako'y tinawagan yan, Pastor, mayroon ba kayong mga ilang may bibigay sa aking mga preacher para mag-preach sa mga school? Sabi ko, ilan bang kailangan nyo? 42. Meron kaming 200 preachers ngayon. O sige po, kayo lang lahat. Sa high school, sa college, kayo lang lahat. Binigay sa amin yan. Pati nga bilangguan. Nag-preach yung isang Bible student doon sa bilangguan. Sabi ng mga bilanggo, kayo ba yun masaya na kayo naririto? Sabi ko, huwag kang magsasalita ng ganyan. Are you happy that you are here today? Huwag ganyan, ha? Siyempre, malungkot yun. Yung isang Bible student, bago magpawit sa funeral service, are you happy tonight? Kaya dapat turuan. Dapat turuan. Mga kapatid, ang kailangan natin makita ang ginagawa ng Panginoon. Alam niyo ba? Kung kayong lahat ay magmamakaawa sa Diyos,
God will make the way. Kaya hindi nabibili ko. Nakaprepare sa inyo. Saan kami basta kukuha ng 200 million? What is 200 million for the Creator? Nagsimula kami ng gawain dyan sa San Pedro, 385 pesos a month. Ay buhay pa kami hanggang ngayon. A month? Wala akong sasakyan. Volkswagen, ang sasakyan ko na. Sumunod bitik leta. Alam mo kapatid, ang kailangan niyo makita meron din ng Panginoon. Sabi yung kayo mura 450. Sa ipinagkasya yan. Nag-issue ng mga tao. Sino gumawa nun? Diyos! Natilag ng isda, kasya sa isang dilata. Yung baka, kasya na. Diba? Isang baka, kasya din na. Withdrawing, corn beef, o ano nandun? Hindi na po, hindi ba rin? Tandaan natin mga kapatid, kinakailangan ay makita po natin ay ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Yun ang lasinggero na bago ng Diyos. Si Pablo na lang na pinuno ng makasalanan. Ano sabi ni Paul? I am the chief of sinners. Pero he is the greatest among the apostles. That is wonderful thing. Kamanghamang na. Amen? Ayun ang kailangan makita natin dito. Tama, ang sabi ko, it was a church that experienced and practiced great fear. Sila po'y nakaranas at practice nila yung mayroon silang dakilang takot sa Diyos. Buksan niyo ang inyong banal na kasulatan. Ito po. Sa Acts chapter 5, verse 1 to 5. Ayan. Dapat dito magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Malapit na po ito. Gusto nyo, tapusin ko na dito. Gusto nyo? Parang ayaw nyo. But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived these things in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these things, fell down, and gave up the ghost, and a great fear came on all them that heard these things. And the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. It was about in the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in, and Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yes, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost, and young man came in. So makita natin dito, mag-asawa ni Ananias at ni Sapphira. Sila ay nangako sa Diyos, ibibinta yung lupa. Nung maibinta, hindi nila ibinigay lahat. Sila ay nagsinungaling sa banal na Espiritu. Akala nyo yan? Grabe naman, ano? Magsinungaling ka sa lingkod ng Diyos, sa banal na Espiritu, tumbag agad patay. Ano kaya kung yan ang mangyayari? Ano? Wala siguro maganda sa simbahan. Pero, ang idinulot sa kanila, takot.
Dapat matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Dapat maging transparent tayo sa Kanya. Are you listening? Dapat maging transparent tayo sa Kanya. Doon Israel nagkaroon ng dakilang takot maging sa congregation. Takot sila pag hindi sila naging right with God. Takot sila gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang tanong, takot ka ba sa Diyos? Nakakatakot, mga kapatid. Tandaan natin, meron tayong Diyos na sinasamba. Siya ang ating Panginoon at ini-expect niya na tayo ay magkaroon ng kabanalan sa buhay. Ang iyong katawan, templo ng banal na Espiritu, hindi lalagyan ng usok ng sigarilyo, hindi lalagyan ng alak. Yan ay tirahan ng banal na Espiritu. Napipighati sapagkat pag ito'y tumanggap na sa Panginoon, you are sealed by the Holy Spirit and the Holy Spirit indwells in you. Pag ikaw ay nag-minom ng alak, nanigarilyo, nagmura, yung Holy Spirit napipighati. See, dapat magkaroon tayo ng takot. Ang nakalulungkot ngayon ay ang mundo'y wala ng takot sa Diyos. Pero dapat ito nagkaroon ng takot ang community sa Panginoon. Tandaan po natin, huwag nating guluhin ang simbahan. Matakot ka sa Diyos. Dapat maging mabuting halimbawa ka bilang tatay. Ikaw maging halimbawa sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Na ikaw ay makitaan, ikaw ay nagbabasa ng Bible. Ang nakalulungkot, mas matagal ang ating oras sa cellphone kaysa sa Bible. At pag tayo natutulog, sinong katabi natin? Bible o cellphone? Cellphone. Pagising natin, ano ang unang binubuklat? Cellphone. Ang iba naman yung Bible, nilalagay sa cellphone. Wala na masama doon. Pag-personal mo lang. Pero pag punta sa simbahan, ang maganda yung hard copy ng Bible. Wala kang maririnig na pastor. Ewan ko lang, ako'y 53 years sa ministry. Pero hindi ko sinasabi, open your cellphone and the book of Josiah. Wala namang ganun. Open your Bible. Bring your Bible! Ito'y aklat ng Diyos. Ang cellphone, yan ang sentro ng chismisan. Yan ang sentro ng siraan. Wala akong masama magka-cellphone. Ang cellphone magandang servant, pero hindi magandang master. Don't make yourself a master. Make it a servant. Amen. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Are you listening? Huwag natin sirain ang time ng Diyos sa buhay natin. Habang ang Diyos ay mayroon pang gumagawa pa sa buhay natin, nakakarinig pa tayo sa salita ng Diyos. Kailangan gamitin po natin yan sa dakilang bagay, lalo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Are you listening, brethren? And then, it was a church that produced great joy. Great joy. Acts chapter 8, verse 8. And there was great joy in that city. The New Testament church in Jerusalem was a happy church. They laughed. They had a good time. Alam niyo, may simbahan, bawal ang magtawanan. May simbahan. Bawal ang magtawanan. Bawal ang mag-joke ang pastor. Ang buhay na niya. Bawal ka ba? You can smile. When you can say a word, you can smile. Ikaw pangit nun, ano? Saan ang tumawa?
Masaya. Sabi, are you happy today? Yes. Hindi pwede. Tayo masaya sapagkat meron tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Ano mang circumstance dumating sa ating buhay, alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya tayo masaya. Kaya nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, tayo ngayon ay nasa simbahan na masaya. Amen? Dahil kung nasa simbahan, wala dito mayabang kung sino man. Wala dito mga untouchable. Ha? Na hindi ka na pwedeng kamayan, hindi ka na pwedeng kausapin. Wow, that is pride. Alam niyo ang gitna ng pride? Center letter of pride? I. What is the center letter of sin? I. Yung ganyan ginawa ni Lucifer. I will be equal with God. Kaya sinumpa siya? Naging Satanas. See? Wala dahil pwede ipagmataas dito. Lahat tayo pag lumakad sa lupa, flat. See? Pag ikaw ay hindi nakalapat ang iyong ano sa lupa, taga saan ka na yan? Ha? Ba'y pag-ihira? Wala tayong pwede ipagyabang. See, kung magaling ka, praise the Lord. Huwag mo ipagyabang yan. Dapat ipahagi mo, i-share mo yan. Amen? Sa church na punong-puno ng kagalakan ay na walang negative spirit. Walang backsliders. Lahat yan ay active. Amen? Lahat na i-enjoy ng church. Walang natutulog. Amen? Bira. Yung pastor pinag-aralan yung mensahe pagkatapos tutulugan mo. Dapat tayo ay magbigay. Ang buhay yung pastor. Salamat naman, sumasanga na. Dapat tayo ay maghinda pa. Kinumpra na. Nagbigay tayo ng Faith Promise Offering. Abay, nag-around the world. Inuntog ba yung katabi? Ha? No. Ang simbahan, ito'y sambahan. Hindi ito tulugan. Kaya nga hinihiwala yung mga bata na yung mga sanggol para hindi makaabala. Kaya alam mo, sakripisyo ng mga nursery worker, inaalagaan yung anak mo para ikaw makarinig, tutulugan mo lang. Grabe. Enjoy the church. They enjoy altar calls. Alam niyo, sabi ng Panginoon, marinig niyo ang aking salita, huwag niyong pagmatigasin ng inyong puso. You come to me. Sabi ng Panginoon, they enjoy soul winning. Alam niyo, para masaya buhay niyo, mag-involve kayo sa soul winning. Kung hindi ka pa marunong, mag-imbita ka lang ng kaibigan. No, ako'y masayang, ang una kong dinala sa church, yung close friend ko. Ang pangalan niya ay Elias Barcelona. Kasama ko yun sa inuman, kasama ko sa tulog, kasama ko sa lahat. Paano mang sabihin mo sa kanya, siguradong kanyang gagawin. Pero alam niyo, magdinala ko sa church, ayaw niya talaga. Ayaw niya. Ilang bisis ko yung dala sa church, ayaw niya. Pero ako nasa Bible College na, naghahapunan sila, narinig ko na lang, tinawagan ako. Sabi niya, Ed, patay niya yung barkada natin. Sabi, sino? Si Elias. Sabi ko, ha? Bakit? Naghahapunan, natumba lang. Pero dala ko sa church ko. Kasi, pagkakaibang espiritu mo, hindi mo may enjoy ang simbahan. Oo, hindi mo may enjoy ito. Kaya lang, kahit tingnan nyo, mga Kristiyano, you go with the wrong crowd. Pag ikaw ay spiritual, hindi ka may enjoy. Maliban na mahawakan ka. Kaya napapahamak ang tao, you go with the wrong association.
Wrong association will destroy your life. How can the two work together except they agree? See? Mga kapatid, enjoy the soul winning. Enjoy the giving and the serving. Enjoy the giving. Binigyan ka ng Panginoon blessing, there's always a portion that belongs to God. Don't take it, baka matumba ka. Huwag mong nakawan ng Diyos. Sabi sa Malakay, sabi ng iba, ang pronunciation ng malaki. Ha? Sabi sa Malakay, 3:8, ninanakawan ba ng tao ng Diyos? Oo, saan ka namin ninanakawan? Sa ikapo at mga handog. Pero sabi ng Panginoon, dalhin niyo ang inyong ikapo sa kamalig. At bubuksan ko ang mga bintana sa langit. At ihuhulog ko sa inyo ang pagpapalang wala kang silid na kalalagyan. Kaya pag dinala mo yung tithes and offering mo sa church, bubuksan ng Panginoon. Kung tithes lang, bubuksan niya lang ang mga bintana. Pero hindi niya pa ihuhulog. Bakit? Kulang pa eh. Yung offering nasaan? See? Bakit kaya pag pinag-usapan niyo kahit lang sa simbahan, ang simbahan tahimik? Ha? Kaya, enjoy. May enjoy natin ang buhay, mga kapatid. Pag tayo ay naging faithful sa Panginoon. And the greatest thing that last, that great church, there's a great number got saved. Every day! Kaya nga soul winning ay daily. Daily such as should be saved. That's a great church. A great church, they are winning the lost for Jesus Christ. Hindi tayo kumukuha ng miyembro na may miyembro. Pinupuntahan natin yung taong hindi paligtas upang sila ay maligtas. Great church. The greatness of the church is not according to the offering, not according to the properties, but according to the people that we can reach out and bring people to Jesus Christ. There is power. I will give you power and authority na hindi kaya kayong talunin ng diablo. That's great. Kaya dapat ang lakad natin ay talagang wala talong tayo. Eh, huwag ka magsusunod niya. Ano niya? Magsusunod niya, magchichismisan ka. Ano ang goal natin? Makapagawin. Dapat sabi, and he looked. Pinili niya. And he saw the multitude. See? Bigyan mo ba sa niya? Ito ang pinakamagandang susi. Ang ganda na na yung mga taong kausap eh. Kasi ikaw, mabilis na na yung tumanggap. Dati-dati wala. Yung sa Bicol, pag-tumanto kami doon. Pag nakita ang mga bago, meron kami reliyon! Halos masira ang pinto. Nagduraan pa ako niya. Sa galit. Pagtapat ko sa bintana, hindi na dapat dito. O, ang ginawa ko. Pinahid ko sa dingding na. Soul winning. Tandaan po natin, kung ang lahat na nandito ngayon, maging committed sa Diyos, sa soul winning. Tingnan nyo ilang bisita nyo kanina. What is your goal for next Sunday? Kung meron kayo kaninang 150, why not have 300 this coming Sunday? Pastor, saan namin ilalagay yan? Alam ng Diyos kung ano gagawin niya. Amen? Eh kanina nga, doon sa tansa, walang aircon. Siksikan mo lahat. Walang aircon. Ay ako'y pawis na pawis. Pero yung tao, tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, kung totoo kayo muna, punta kayo dito sa platform, puno yung platform. Pagkatapos pang mag-pray, kinamayin pa ako ng matanda. Kaya mo yan, idulot ng salita ng Diyos. Sino gagawa niya? Tayo. Kaya sa next Sunday, you need to be committed to bring more souls to Jesus. The last Sunday, that's the victory. Amen? Tayo
kayo mag-sing lahat. Ako maniniwala na ang Panginoon usap sa ating puso ngayong gabi, ang mahalaga magkaroon tayo ng tender heart. Tender heart, willing to listen, willing to learn, and willing to apply what we learn. Lumapit tayo sa Panginoon, kausapin natin ng Diyos. Magkaroon tayo ng commitment. Panginoon, from now on, I want to serve you, and I want to bring more souls this coming Sunday, for the last Sunday of our 8th anniversary. Kung yan po yung nasa puso nyo, marahil ay hindi ka faithful sa pagiging steward, be faithful. I-enjoy natin ang Panginoon. I-enjoy mo siya. I-enjoy nyo ang salita ng Diyos. Pag kayo na-enjoy nyo ang salita ng Panginoon, ayaw nyo mamiss ang salita ng Panginoon. Ayaw nyo mamiss ang Sunday School. Ayaw nyo mamiss ang worship service. Ayaw nyo mamiss ang bawat service ng simbahan. Lord, hilingin mo sa Kanya ngayong gabi. Habang tutugtog po, awitin pa niyo yun. You come tonight. Kausapin ng Panginoon. Amen. May go back to your seats, please. You're blessed by the message tonight. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon na salita ng Diyos ay naghayag na meron talagang simbahan. There really must be a church kung saan ilalagay natin ang ating buhay at ang ating sarili para lalo natin makita ang kadakilaan at pagkilos ng Panginoon. Amen. It's about time for us to make a choice na ako ba talaga ay makikibahagi sa ganitong klaseng gawain o pababayaan ko lang ang buhay ko? Ako'y naniniwala ko ang tao tunay na magmamahal sa Diyos. Nakinig ko kayo, kung ang tao ay tunay na magmamahal sa Diyos, mamahalin niya ang simbahan tinatag ng Panginoon. You cannot separate the two. Hindi mo pwede paghiwalay, mahal ko ang Panginoon, pero binabaliwala niya ang simbahan. No. If you love God, really with all your heart, you will love the church na tinatag ng Panginoon. Amen. And with that comes your involvement in our sacrifice. Hindi po yung ginawa ng Panginoon kanina. I'm still amazed. I think for the past 8 years, this morning was our biggest attendance, 450. Amen. And that's just number. More than just mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon. And let's continue working. Tayo po ay gumawa at magtrabaho para sa Panginoon. Not just for the sake of record, but for the sake of reaching people for the Lord. Huwag mo payagan lilipas ang 3 linggo ng ating anniversary na ikaw wala kang dinala sa Panginoon. Huwag naman natapos ang anniversary, kada Sunday na ikipag-agawan ka lang sa merienda ng mga bisita pa, mabira, no? Membro ka na ikipag-agawan ka pa sa merienda ng bisita, tapos wala ka naman dalang bisita. Nabibilaupan din yung mga ganyan minsan. Kaya make sure you invest, you give. Sabi ko nga po, members, listen, sabi ko nga po, pagkatapos ng anniversary, dapat ang souvenir mo, hindi lang picture. Hello? Amen, hindi lang picture.
Puro picture ka dito sa harap, wala ka naman trinabaho. Sayang naman yung picture. Diba? Sabi nung anak na, paakyatin kita sa stage sa graduation. Tapos na yung graduation, ay akyat na tayo, mag-picture na tayo. Huwag lang puro ganun, magtrabaho tayo para sa Panginoon. Amen? And alam niyo po, sino dito yung mga bunga ng mula pa anniversary ng San Pedro hanggang anniversary ng Las Piñas, you are a fruit of anniversary service. Raise your hand. Brother Johnny, Villanueva family. Alright, ito sila Kim. Amen. Sila Vive family. Si Howard, aksidenteng bunga po ito. Tayo po, Pastor. Ito ba? Howard, tayo ka tayo. Bunga po yan bunga po yan nung pangilan? 5th. Yung unang anniversary natin dito. Bunga po yan. And because of that, yung kanyang mga magulang ay nandito na rin po sa simbahan. Ngayon po ay nag-aaral po sa Bible School. Ay pumapasok po lang. Hindi ko alam kung nag-aaral, pero pumapasok po lang sa Bible School. Thank you, Lord. Hindi ko po alam. Ano mo ba yan? Si Jason po, yan po ang ano namin dito. Kasiyahan. Amen? Okay, right? Ba't ang bait mo sa preaching ni Pastor? Ang mahib-behib mo. Depende siguro sa katabi. No? But anyways, we're happy that we had a great service tonight. Amen. Pastor, maraming salamat po. Ma'am Del, salamat po. When we were still doon po sa garahe, si BBC San Pedro is a great instrument at sila po yung nag-invest in renting our place. And of course, maraming bagay in-invest po ng yun po yun, salamat may simbahan na meron pananampalataya sa Diyos. Amen. When they started investing in us, hindi naman nila alam na magkaagan. Sino naman nakakaalam na magkaagan ito ang gawain? But it is all by faith. Amen? And with that, dapat tayo rin po ay magkaroon ng pananampalataya. Just invest in the work of God. Huwag po tayong masasayangan sa lakas, sa lapi at sakripisyong ibibigay natin para sa Panginoon. Dahil ito lagi ay magbubunga ng mga buhay na babaguhin ng Panginoon. Amen? Kanina yung mga batang umawit, sabihin ko po sa inyo, kung kayo magulang ng mga batang yan, ay siguraduhin niyo po yung mga anak niyo ilalaki ng merong pagkinikilalang Diyos at merong kinikilalang simbahan. Amen? Amen. I have tonight. Amen? So don't forget, let's work tomorrow for our soul winning. And then of course, prayer meeting po natin this coming Thursday at 5:30. Mga estudyante, bakasyon na po. Grabe this opportunity to be a part. Mga young people na naging bunga ng ating NBYC ay panahon na para tayo magtrabaho para sa Panginoon. And of course, our church-wide soul winning this coming Saturday. Amen? Amen. And praise the Lord for the investment. Pastor Ed came from Tanza, Cavite this morning. Umuwi po saglit sa Laguna. Bumalik po dito ngayong hapon. And we thank the Lord for the time He invested in us ngayong hapon. They're blessed tonight. Amen? Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo po umawi. To God be the glory. Great things He had done. Song number 4. Everybody now really sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened
you have done the whole day, the souls that were saved, the revival that you sent to our hearts. At salamat po, Panginoon, kayo nagtalaga ng isang simbahan at kayo ng isang iglesia po dito, O Diyos, na patuloy na nagliligtas ng kaluluwa at ginagamit po instrumento, maligtas ng mga kaluluwa, magbago ng buhay. Makaunawa po, Panginoon, na wala nang pinakamasayang buhay kundi ang naglilingkod po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor, sa kanyang buhay na ibinigay, buhay na sinuko, and because of that, nagkaroon ng gawain sa San Pedro, and because of that, nagkaroon po ng gawain dito sa Las Piñas, and continuously, nagbabago po kayo ng buhay. With that, we are so grateful for your love po, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Give us another great week, and also, as we prepare for the last Sunday ng anniversary po, Panginoon, we praise you for what you have done this morning, at kayo lamang po ang naluluwalhati sa lahat namin ginagawa. And may our life bring back the glory to you, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Wait. Saglit lang po. Pwede tayo magpa-picture, Pastor? Pwede po mag-compress po tayo. Pakita gano'n na po itong high ends na